So good morning everyone. I hope you're all in good condition. My name is Priscilla Reyes, the reporter of the topic 4.2, the climate change. So alam ko naman po na lahat kayo familiar sa climate change kasi po ito po yung kasalukuyan natin kinakaharap dahil sa patuloy na pagbabago ng ating klima. So unahin po natin na climate change refers to the statistically significant changes in climate for continuous period of time. So ito daw pong climate change, patuloy daw po siya nagbabago over the period of time. So factors that contribute to climate change can be natural internal process, external forces, and persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use. It can also be due to natural occurrences or contributed by acts of human beings. So ito yung climate change daw po. Ito daw po yung greatest challenges na kinakarap nating mga tao. So hindi lang bansa natin naapektuhan, pati na rin ang mga bansa or nationwide. So ito daw po hindi lang po bansa, basta buong tao po na namumuhay sa Earth. So, damay-damay po ang epekto ng climate change natin. So, bakit nga ba nagkakaroon ng climate change? So, una, dahil sa pagpapabaya ng mga tao sa kalikasan natin. Hindi natin na-maintain yung kalusugan ng kalikasan natin. So, dahil dyan, may mga tao rin na nagpuputol ng puno, kinakalbo nila yung gubat, tapos, kaya mas lalo naging worst pa yung climate change natin. So, pangalawang reason dyan kung bakit lalong lumalala ang climate change, dahil na rin sa pagsusunog natin. So, sa pagsusunog natin, naubutas ang ating ozone layer. So, kapag dumating na yung tag-init, mas lalong nagiging tumataas yung temperature natin. So, hindi na natin na-consider siya as normal. Kasi nga, maaari na siyang makapagliyab ng mga damo, kaya magkakaroon ng mga sunog sa ibang parte ng kagubatan. So bakit nga ba natin kailangan ingatan ang ating mundo? Dahil nakakaapekto siya sa ating ecosystem, tama naman. Tapos po kaya lumalala ang climate change dahil na rin sa ating mga tao, kagaya nga ng sabi ko kanina. Kapag nagkaroon ng climate change, ito yung mga natural, katulad na ng pagputok ng bulkan. Ayan. Recently pumutok na yung Taal Volcano ngayong October lang po. Tapos, isa pang dahilan ng natural climate change, yung pagtaas ng temperatura nga, yung sabi ko. Pagtaas ng temperatura, hindi na nagiging normal yung yung init ng mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Init ng mundo. Tapos yung pagtunaw po ng yelo sa mga yelong lugar, yung mga nagiyelong lugar o nagiyelong bansa. Dahil sa taas ng temperatura, natutunaw yung mga yelo. Doon na nag-i-start yung pagtaas ng tubig sa mga karagatan. So, yung ibang island is lumulubog na dahil nga sa pagtunaw ng yelo. Kapag natutunaw ng yelo, tumataas yung level ng sea. So, next slide po tayo. Good day everyone. Today, I'll be talking about the two main factors that causes climate change. Pero, ano nga ba talaga ang climate change? Ang climate change ay isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng ating mundo ngayon. It changes our weather, make the sea level rise, and affects the lives of a million people. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang mga nagsasanhi nito? Una, may mga natural causes ng climate change. Halimbawa, kapag nagkakaroon ng volcanic eruption, naglalabas ito ng ashes at aerosols na nagbablock ng sunlight, kaya pansamantalang lumalamig ang ating mundo. Meron ding orbital variations o mas kilala bilang Milankovitch cycle, kung saan nagbabago ang orbit ng Earth kaya nag-iiba rin kung gaano karaming sunlight ang natatanggap natin.
Kasama na rin ang solar activity. Minsan, mas malakas or mas mahina ang energy ng ating araw. At syempre, may natural emission tulad ng methane mula sa wetlands na natural na nagdadagdag ng greenhouse gases. Pero ngayon, mas malaki na ang epekto ng human causes. Ang pagsusunog ng fossil fuels tulad ng coal, oil at gas ay naglalabas ng maraming carbon dioxide na nagtatrap ng init sa atmosphere. At ang deforestation o pagputol ng puno naman ay nagbabawas ng kakayahan ng Earth na sumipsip ng carbon dioxide. Sa agriculture naman, ang mga baka ay naglalabas ng methane at ang fertilizers ay may nitrous oxide na parehong malakas sa greenhouse gases. Bukod pa dito, ang mga industriya at landfills ay naglalabas din ng gas na nagpapainit sa ating mundo. Hello everyone! Let's continue. The next topic ay natural cause of climate change. So, sa natural cause of climate change, we have 3 daw. First is volcanic eruption, second is orbital change, and pangatlo is the carbon dioxide theory. So, the first muna is the volcanic eruption. Hindi ko na siya babasahin kasi maba siya. I-explain ko lang po siya sa inyo. So, the volcanic eruption daw po ay kapag sumabog daw po ang isang vulkan, ito daw po ay naglalabas ng mga iba't ibang natural ng aerosol or chemical tulad ng mga carbon dioxide, sulfur dioxide, asin o salt, crystals, abo, at maging mga mikrobyo gaya po ng mga bakterya at mga virus. Ang mga ito daw po ay umaabot daw po ito sa atmosphere at nakakaharang ng bahagi ng sinag ng araw, kaya nagkakaroon daw po ng cooling effect o pansamantalang paglamig klima ng mundo. Karaniwan daw po ang klima ng mundo ay tumatagal daw po ng 1 hanggang 2 taon. Ibig sabihin daw po, kahit mainit daw po sa isang bahagi ng mundo, maaaring bumaba ang temperatura dahil sa usok at alikabok mula sa pagsabog ng bulkan. Halimbawa po, ang isang halimbawa ko po dito ay sa pagsabog po ng Mount Tambora sa Indonesia. Noong 1815 daw po ay yung Mount Tambora daw po ay itinuturing na daw ay pinakamalakas na pagsabog sa kasaysayan ng tao. Dahil dito daw po nagkakaroon ng mga snowfall sa United States at sa Canada. At naapektuhan din daw po ang mga pananim. Nagdulot rin daw po ito sa kakulangan ng mga pagkain at pagtaas ng bilang ng mga namatay. At isa pa pong halimbawa ay ang pagsabot ng Mount Pinatubo noong 1991 sa Pilipinas, na nakatulong daw ito sa atin sa pasamantalang paglamig ng temperatura ng ating mundo o ng Pilipinas. The topic is the orbital change. Ang magdi-discuss po din ay si Wagan Ronnie po. Orbital change. Orbital change refers to the natural variations in Earth's orbit around the Sun and its actual tilt, collectively known as the Milankovitch cycle or the Milankovitch cycle theory. This change caused by the gravitational forces by the Sun, Moon, and the other planets can lead to the long-term climate shifts such as ice age by altering the amount of distribution of solar radiation that reaches the Earth. So dito naman, yung explanation dito is yung Earth nga daw is nagbabago siya ng orbit dahil nahihila siya ng other planet, which is yung Jupiter and yung Venus. And ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa dami ng solar energy daw na natatanggap ng Earth. Kaya tayo nagkakaroon na ang climate change dahil daw dun sa pag-gravity pull ng mga ibang planeta sa Earth. So, yun. Greetings and hello everyone. My name is Philip Christian Bibliais and I will be explaining what exactly is carbon dioxide theory and how does carbon dioxide really does affect the changes in the temperature when it comes to climate change. So does the sun actually is the main cause of the climate change? Well, yes, and not really at the same time, because back then when it was 1880s, there has been a research that was conducted and it is proven that there's only like 10% of the sun energy that actually gives an impact when it comes to
climate change. And why? Because of the greenhouse gases. That is the main reason why the sun energy leaves or comes into our planet and to the atmosphere. And what are those gases? Those are the modified gases that is caused by us, human, and also by methane and water evaporation, of course. So those are the main energies or gases that has huge impact on greenhouses. Which so first we do have the water vapor, and then we do have the carbon dioxide, and lastly methane. Those are the three main gases or main substance that actually affects our climate change and why it's hot in this planet. So as I said before, when it's just 1880s, there has been a noticeable decrease of sun energy, and it's only like 10%. But recently, not recently really, but back then when it was 2007, there has been sightings of increased greenhouse energy or green gas energy, which is caused by us humans. And how exactly? It's because of the water vapor, because it has been increased lately, and because of that, that's why it's hot, because of it doesn't come to natural resources like volcanic eruptions or anything related to that. It comes from the oxygen that we breathe in. So that's how and why the methane is actually increasing as well, and that makes the sun energy to leave our planet more slowlier and more longer. And also I would like to give a fun fact, because this one is arguable, like if it's a man-made climate change or disaster, or it's actually a nature one because of forest fire. So most of the time, because of the heat, that's how forest fire exactly start. Or it's just a traveler that is, clumsy and forgetful to distinguish the fire or to back off the fire when it comes to leaving this forest or the mountain. But how does this forest fire actually work? So it's basically the sun and the dry leaves hitting each other, because you know how our trees has oxygen, right? Or they do deliver the oxygen, and because of that a gas is created, which is the main reason why suddenly there will be a quick forest fire. And which country does the most victim when it comes to forest fire? Yes, the one and only Australia, the land of the kangaroos. So yeah, that's it. My last explanation when it comes to carbon or oxygen theory when it comes to climate change. Human activities contribute to the climate change. The latest contribution comes from the burning of fossil fuel, which releasing carbon dioxide gas to the atmosphere. Tama po ang inyong narinig. Ang human activities talaga ang number one reason kung bakit nag-iiba ang klima ng mundo natin. Hindi ito natural cycle lang. Ito ay accelerated by what we do. At ang pinaka-latest sa pinakamalaking contribution ay ang pagsusunog ng fossil fuel. Ano ba ang fossil fuel? Ito ang mga ginagamit natin sa pang-araw-araw. Coal, oil, or petroleum at natural gas. Sila ang source ng ating mga planta ng kuryente, mga sasakyan, at mga pabrika. Kapag sinusunog natin ang mga yan, nagkakaroon ng energy. Ang product nito ay carbon dioxide gas na diretsong umakyat sa ating atmosphere or CO2. Ang epekto ng CO2 parang masikip na kumot. Ito ang simplified science. Ang CO2 ay isang greenhouse gas. Sa atmosphere, ang CO2 ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa Earth. Ang init mula sa araw ay dapat sana ay nagre-reflect pabalik sa space ay natatrap nitong kumot. Ang resulta, umiinit ang ating planeta. Ang tinatawag nating global warming na siya naman nagdudulot ng mas matinding pagbabago ng klima.
Parang tinambak mo ang 5 makapal na kumot sa sarili mo na tanghaling tapat. Siyempre, pagpapawisan ka. Ganyan ang nangyayari sa ating Earth. Greenhouse gases an effect of climate change by altering incoming solar radiation and outgoing infrared radiation that are part of Earth energy balance. Sa madaling salita, ang Earth energy balance ay parang budget ng ating planeta. Dapat kung gaano karaming energy ang pumapasok, ganon din ang lumalabas. Kung mas marami ang pumapasok kaysa sa lumalabas, iinit ang Earth. Dito pumapasok mga greenhouse gases tulad ng mga carbon dioxide or CO2. Paano ito nakakaapekto sa greenhouse gases? May 2 part ang greenhouse gases na nakakaapekto sa major flows ng energy. Number 1, incoming solar radiation o ang pasok ng init at liwanag. Ang solar radiation ay ang sinag ng araw. Ito ay shortwave radiation, parang mabilis na light. Greenhouse effect. Ang mga greenhouse gases ay hindi masyadong nakakaapekto sa sinag na ito. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng init o liwanag galing sa araw. Hindi nila hinohold ang pagpasok. Number 2, outgoing infrared radiation o ang paglabas ng init. Kapag umiinit ang Earth surface dahil sa sikat ng araw, nagre-release ito ng init pabalik sa atmosphere. Ito naman ay infrared o thermal radiation na tinatawag ding long wave radiation. Ang greenhouse effect naman ito, dito sila umaatake ang mga greenhouse gases ay napakagaling na mag-absorb ng mga radiation nitong infrared thermal radiation. Sa halip na tuloy-tuloy lumalabas ang sa space, natatrap nila ang malaking portion ng mga init at ibinabalik sa Earth surface para silang kumot na humaharang sa paglabas ng init. 4 principal greenhouse gases: carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and halocarbons. A group of gases containing fluorine, chlorine, and bromine. Ito ang 4 na pangunahing greenhouse gases na dapat nating bantayan kasama ang kanilang pinagmulan. Carbon dioxide, source. Ito ang bida o kontrabida, galing sa pagsusunog ng fossil fuel, paggawa ng semento at deforestation. Example or explanation. Ito ang pinakamarami sa atmosphere kahit medyo mababa ang power niya per molecule dahil sa napakalaking volume nito at napakatagal magstay like some 400 of years. Ito ang may pinakamalaking overall impact sa global warming. Number 2, methane o CH4. Ang source naman nito galing sa mga basura like landfills, agriculture, rice paddies, at ang mga utot ng mga baga o livestock at oil gas production. Explanation, mas powerful ito kaysa sa CO2, mga 28 times in a 100-year comparison. Pero mas mabilis siyang mawala sa atmosphere, around 12 years lang. Parang mabilis umakyat ang lagnat, pero mabilis din sana bumaba kung wala ang source. Kaya immediate action is the key here. Number 3, nitro oxide or N2O. Ang source naman nito ay primary galing sa mga paggamit ng fertilizer sa mga agriculture at pagkain natin at sa ilang industrial process. Example, ito ang pinakamatagal magstay bukod sa CO2, mahigit 100 years. At napaka-potent din, around 265 times the warming effect of CO2. Ito ang silent killer ng atmosphere. Number 4, halocarbons or the synthetic group.
gases include, kasama dito ang sulfur hexafluoride o SF6 at iba ang compound na may fluorine, chlorine at bromine tulad ng HFCs at CFCs. Ang source naman nito, halos lahat ng galing sa mga tao, man-made. Ginamit ito sa refrigeration or aircon, insulators, sa electrical equipment, at industrial solvent. For simple explanation, sila ang superstar sa pag-init. Kahit konting-konti lang ang dami nila, ang potency nila ay thousands of times na mas mataas. Mas mataas kaysa sa CO2. Imagine, ang SF6 ay mahigit 23,500 times ang warming potential ng CO2 over 100 years. Kapag nag-leak ang mga yan, gagrabe ang impact. The greenhouse gases mentioned are natural co-gases. However, the high level of these gases in the atmosphere contributes to the greenhouse effect. Ang mga pangunahing GHGs tulad ng carbon dioxide at methane ay natural compound lang po. Matagal na silang nandyan sa atmosphere ng Earth. Ang role nila dati, sila ay mga nagsaserve bilang natural blanket ng planeta. Kung wala sila, magiging frozen ball ang ice ang Earth. At wala pong buhay. Sila ang nagre-regulate ng init para maging comfortable ang temperature natin. Ito ang tinatawag nating natural greenhouse effect. Pero bakit nainit? Ang enhanced effect, ang problema po ay hindi ang presensya nila, kundi ang high level na narating nila ngayon sa loob ng halos 200 years. Simula nung Industrial Revolution, nag-release tayo ng sobra-sobrang GHG sa pamamagitan ng human activities. Mining at burning ng fossil fuel. Naglabas tayo ng CO2 na natrap sa ilalim ng lupa for millions of years. Deforestation. Pinutol natin ng mga puno na sana natural absorber of or carbon sink ng CO2. Ang resulta, napakakapal na ng kumot na bumabalot sa Earth. Ito ang enhanced greenhouse effect. At dahil dito, natatrap ng sobrang init kaya nag-iiba na ang ating klima. Ozone is another greenhouse gas that is continually produced and destroy the atmosphere by chemical reaction in the troposphere. Human activities have increased ozone through the release of gas such as carbon monoxide, hydrocarbon, and nitrogen oxide, which chemically react to the produce ozone. May dalawang klase ng ozone, good and bad ozone. Mas maintindihan natin, may dalawang lugar ang ozone sa atmosphere at magkaiba ang epekto nila. Number 1, good ozone. Ito ang nasa itaas ng atmosphere, sa taas ng stratosphere. Ang trabaho nito ay salain at protektahan tayo mula sa sobrang init ng UV ray ng araw. Para siyang lifesaver. And number 2, yung bad ozone naman. Ito ang nasa baba sa troposphere, kung saan tayo humihinga. Dito nagiging nakakalason siya sa hangin, pollutant at isang ring greenhouse gas. Ang pag-uusapan natin ay ang bad ozone na nabubuo malapit sa lupa. Paano gumagawa ng ozone ang tao?
ang toxic recipes. Hindi po diretsong binubuga sa pabrika o sasakyan ng ozone. Ang ginagawa natin ay nagre-release tayo ng mga sangkap o processor gases na nagre-react at gumagawa ng ozone para naghahanda tayo sa isang toxic recipe sa himpapawid. Ang mga pangunahing sangkap na nare-release natin ay carbon monoxide galing sa hindi kompletong pagsusunog ng fuel. Hydrocarbon galing sa pagkasunog ng gasoline at mga evaporation ng chemical. Nitrogen oxide galing sa tambucho ng kotse, ng mga sasakyan at mga planta. May tatlong proseso. Kapag ang tatlong sangkap na ito ay nagalo at na-active ng matinding sa sikat ng araw at init, nagaganap ang chemical reaction na ang output ay ozone. Kaya ang ozone na ito ay mas matindi sa mga urban area at tuwing tag-init. Ang epekto naman ng bad ozone o ang pagdami ng ozone sa troposphere ay nagdudulot ng dalawang malaking problema. Greenhouse gas bilang GHG, nagdadagdag pa siya ng kumot na nagtatrap sa init ng araw o sa init ng earth. Kaya lalong umiinit ang mundo. Cause ng climate change. Health hazard naman ito ang pinakadirektong epekto sa atin. Ang paglanghap ng ozone ay nakakasira sa ating lungs. Parang may sunburn ang loob ng baga mo na nagdudulot ng hika or asthma at lalong nagpapalala ng respiratory problem. Simpleng analogy lang. Isipin niyo ang bad ozone bilang usok ng smog na hindi lang nakakainit ng kalikasan kundi nakakasira din ng baga natin. Kaya ang pagkontrol sa usok ng sasakyan at industrial emissions ay hindi lang laban para sa klima kundi para sa atin sa kalusugan na ating pamilya. That's all po. Thank you.